Ang kuwentong ating babalikan ngayon ay isang nakakagulat at nakaaantig na salaysay mula sa Estonia. Ito ay tungkol sa isang babae na gumawa ng isang malaking desisyon na tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang kwento ng kung paano ang matigas na yelo sa kanyang puso ay dahan-dahang natunaw dahil sa isang di inaasahang pagkikita ay tiyak na magbibigay ng mainit na liwanag sa inyong mga puso. Heto na ang simula ng kwento. Sa magandang bansa ng Estonia na nakaharap sa Baltic Sea, sa sentro ng kabisera nitong Tallinn, si Marta Repas ay nagtatrabaho sa isang bangko at gaya ng dati, isa na namang abalang araw ang kanyang hinaharap. Sa edad na 32, si Marta ay isang middle manager na kailangang dumaan sa 12-dosenang loan approvals at client consultations araw-araw. Ang kanyang bawat araw ay meticulously planned hanggang sa huling minuto. Ang mga di inaasahang pangyayari ay mahigpit na iniiwasan. Ito ang mismong kahulugan ng isang perpekto at kontroladong buhay. Kung ilalarawan si Marta sa isang salita, ito ay perfectionist. Mula pagkabata, malakas na ang kanyang sense of responsibility. Maagang pumanaw ang kanyang ama, kaya lumaki siyang nag-aalaga sa kanyang sakiting ina at sa nakababatang kapatid na si Ana. Dahil sa karanasang ito, ang kaligtasan at katatagan ang naging pinakamahalagang prioridad sa kanyang buhay. Para sa kanya, ang mga emosyong tulad ng pag-ibig at romansa ay mga luho lamang sa buhay, at maging ang kasal ay isang desisyon na dapat nakabatay sa pinansyal na katatagan. Ang kanyang umaga ay palaging nagsisimula sa parehong oras. Gigising siya ng alas 6 ng umaga para sa 30 minutong jogging. Pagkatapos, ihahanda niya ang masustansyang almusal para sa kanyang ina at isang simpleng toast at kape para sa sarili. Ang kanyang paghahanda ng pagkain ay parang isang science experiment na may eksaktong sukat at kalkulasyon. Ang oras bago pumasok sa trabaho ay inilalaan niya sa pagbabasa ng balitang pang-ekonomiya at muling pagsusuri sa kanyang schedule para sa araw na iyon. Walang puwang para sa pagkakamali sa kanyang plano. Sa trabaho, si Marta ay kilala bilang Iron Lady. Palagi siyang kalmado, kontrolado, at bihirang magpakita ng emosyon. Hinahangaan siya ng kanyang mga tauhan dahil sa kanyang kakayahan, ngunit kasabay nito ay may kaunti silang takot sa kanyang tila hindi malapitang aura. Ngunit ito ay isang baluti na kanyang isinuot upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Upang mabuhay sa isang mundong hindi sigurado, kailangang maging laging rasyonal at hindi magpadala sa emosyon. Ang oras lamang ng kanyang kapahingahan ay ang paglalakad pauwi sa magagandang kalye ng Tallinn na gawa sa bato. Ang sinag ng dapit hapon na nagkukulay kahel sa mga makasaysayang gusali ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang laging tensyonadong isipan. Pag-uwi sa bahay, titingnan niya ang kalagayan ng kanyang ina, maghahanda ng hapunan, at hihintayin ang tawag mula sa kanyang kapatid na si Ana na nag-aaral sa Pilipinas. Si Ana ay kabaligtaran ni Marta. Malaya, puno ng kuryosidad, pinili niyang lumabas sa ligtas na mundong binuo ni Marta at mamuhay sa malayong bansa ng Pilipinas. Hindi maintindihan ni Marta ang desisyon ng kapatid, ngunit para sa kanya, si Ana ay isang mahalagang miyembro ng pamilya na dapat niyang protektahan. Kaya naman, ang araw-araw na komunikasyon ay hindi maaaring palampasin. Ang kaalamang ligtas ang kanyang kapatid ang isa sa mga mahahalagang salik na nagpapanatili ng kapayapaan sa isipan ni Marta. Nang araw na iyon, akala ni Marta ay matatapos na naman ang isang perpektong araw, ngunit hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang oras, isang tawag sa telepono ang yayanig sa perpekto at tahimik na mundong ilang taon niyang binuo. Ito ang pambungad na musika ng tadhana na magsisilbing hudyat sa ikalawang kabanata ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, matapos magligpit ng pinagkainan gaya ng dati, umupo si Marta sa sofa nang biglang umilaw ang screen ng kanyang smartphone, hudyat ng isang video call. Ang pangalan ng kapatid niyang si Ana ang lumitaw sa screen. Bahagyang ngumiti si Marta at pinindot ang answer button. Ana, kamusta? Gabing-gabi na riyan, di ba? Sa kabilang panig ng screen, si Ana ay nakangiti ng malapad habang kumakaway. Sa likod niya ay tanaw ang maningning na city lights ng Maynila. Ate, okay lang ako. May gusto lang akong sabihin. Ang boses ni Ana ay masigla at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan.
Nakahinga ng maluwag si Marta nang makitang maayos ang kapatid, ngunit kasabay nito ay nakaramdam siya ng kaunting pagkailang. Sa sobrang kasiglahan nito, ano yon? May maganda bang nangyari? Huminga muna ng malalim si Ana, at na may kumikinang na mga mata na parang isang batang magkukuwento ng isang sikreto, sinabi niya, "Ate, magpapakasal na ako." Nang marinig ni Marta ang mga salitang iyon, pakiramdam niya ay nagyelo ang hangin sa kanyang paligid. Magpapakasal? Kanino? Kailan pa? Sunod-sunod na tanong ang umikot sa kanyang isipan at nawalan siya ng masasabi. Anong sabi mo? Kasal? Ang boses ni Marta ay naging mahina at nanginginig na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Hindi napansin ni Ana ang pagkabigla ng kapatid at nagpatuloy sa pagsasalita. Oo, ang pangalan niya ay Paolo. Sobrang bait niya, ate, at napakabuting tao. Dito kami sa Pilipinas nagkakilala at halos isang taon na rin kami. Isang taon na sila. Ang katotohanang iyon ay ang ikalawang dagok para kay Marta. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, wala siyang kaalam-alam sa isang mahalagang bahagi ng buhay ng kanyang kapatid. Ana, seryoso ka ba? Alam mo ba kung gaano kahirap ang international marriage? Unti-unting lumakas ang boses ni Marta. Biglang sumagi sa isip niya ang dati niyang katrabaho na si Elena, na ikinasal sa isang German, lumipat sa Germany, at nahirapan sa wika at kultura, hanggang sa bumalik sa Estonia na pagod ang isip at katawan. Ang pagod na mukha ni Elena noon ay nagtanim ng malalim na pagdududa sa puso ni Marta tungkol sa mga kasal na ganito, lalo na't ang mapapangasawa ay isang Pilipino. Ang imahe ni Marta sa Pilipinas ay isang bansang magulo, kung saan ang Filipino time ay normal at ang pamilya ay masyadong nakikialam. Sa ganitong kapaligiran, kumbinsido siyang hindi magiging masaya ang malayang si Ana. Gaano mo ba kakilala ang Pilipinas para gumawa ng ganyang desisyon? Baka mayroon pa rin silang kultura ng machismo, emosyonal na sigaw ni Marta. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ana at matigas na sumagot, Ate, ano ba talaga ang alam mo tungkol sa Pilipinas? Huwag mong husgahan ang mga bagay-bagay base lang sa prejudice. Hindi ganoong tao si Paulo. Ang kanilang pag-uusap ay tuluyan ng hindi nagkaintindihan at lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Dahil sa labis na pag-aalala, hindi na nakinig si Marta, habang si Ana naman ay nasaktan dahil hindi pinaniniwalaan ang kanyang desisyon. Hindi na nagtagpo ang kanilang mga salita. Bahala ka na nga, hindi mo rin naman ako maiintindihan. Sa huling sigaw na iyon, bigla na lang pinutol ni Ana ang video call. Ang biglang dumilim na screen ay nag-iwan kay Marta na tulala at nag-iisa. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Marta. Sa kanyang kama, umiikot ang lahat ng uri ng negatibong pag-iisip. Niloloko lang kaya ang kapatid niya? Mahihirapan kaya siya sa pagkakaiba ng kultura? Mag-isa kaya siyang magdurusa sa malayong lupain? Walang katapusan ang kanyang mga alalahanin na pumipiga sa kanyang puso. Kinaumagahan, ibinalita ni Marta sa ina ang pangyayari. Nagulat din ang kanyang ina, ngunit mas kalmado ang reaksyon nito kumpara kay Marta, kung saan masaya ang anak ko. Ang hindi natapos na pangungusap ng ina ay lalong nagpainis kay Marta. Walang nakakaintindi sa kabigatan ng sitwasyong ito. Ako na lang, ako na lang ang kailangang magligtas kay Ana mula sa maling landas na ito. Sa loob ni Marta, isang tahimik na desisyon ang nagsimulang umusbong na parang isang papalapit na bagyo. Ito ang tunog ng unang malaking unos na hahampas sa kanyang maayos at planadong buhay. Ang mga sumunod na araw matapos ang tawag ni Ana ay parang paglalakad sa gitna ng makapal na hamog. Kahit na perpekto pa rin niyang ginagawa ang kanyang trabaho, nagsimula siyang mag-research sa internet gamit ang mga keyword tulad ng international marriage in the Philippines at experiences of foreign women married to Filipino men. Ngunit ang mga resulta ng kanyang paghahanap ay pawang mga impormasyong panturista o mga magagandang paglalarawan ng kultura, o kaya naman ay mga kwento ng tagumpay na masyadong perpekto para maging totoo. Mahirap hanapin ang mga totoong karanasan ng mga dayuhang naninirahan sa Pilipinas na kanyang hinahanap. Sa halip, habang dumarami ang impormasyon, lalong nadiin ang mga kakaibang patakaran ng lipunang Pilipino tulad ng pakikisama at ang kulturang utang na loob na lalong nagpalala sa kanyang pangamba. Imposibleng makasabay si Ana sa ganitong lipunan.
lalong tumibay ang kanyang prejudice. Ang kanyang ina ay laging nagsasabing, magtiwala tayo kay Ana, at hindi nito naiintindihan ang nararamdaman ni Marta. Kapag sinubukan niyang kausapin ang mga katrabaho, sinasabi lang nila, pag-ibig yan. Personal na desisyon niya yan. Tila lahat ay nag-iisip na sobra lang siyang mag-alala. Wala na akong ibang maaasahan. Pupunta siya mismo sa Pilipinas para makita ng sarili niyang mga mata, para malaman kung anong klaseng tao ang Paolo na ito, at para hatulan kung ang Pilipinas ba ay isang lugar na karapat-dapat para kay Ana. Para sa isang taong laging pinipili ang ligtas na landas, ito ang kauna-unahang malaking pakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Ngunit ang matinding misyon na protektahan ang kanyang kapatid ay mas matimbang kaysa sa takot sa hindi kilala. Matapos magdesisyon, mabilis ang naging pagkilos ni Marta. Agad siyang nag-file ng 2 linggong emergency leave sa bangko. Nagulat ang kanyang boss sa biglaang request, ngunit dahil alam niyang si Marta ay isang masipag na empleyado na bihirang lumiban, pinayagan siya nito. Ngunit ang paghahanda para sa paglalakbay sa Pilipinas ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Pag-book ng flight, reservation ng hotel, at higit sa lahat, ang foreign exchange. Sa bawat problemang lumitaw, bahagyang kumunot ang noo ni Marta, ngunit hindi natinag ang kanyang desisyon. Sa katunayan, habang naghahanda, mas lalo siyang nagsaliksik tungkol sa Pilipinas at lalo lamang lumaki ang kanyang mga alalahanin. 3 araw bago ang kanyang pag-alis, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nanikip ang dibdib ng kanyang ina at ito'y bumagsak. Pakiramdam ni Marta ay nawalan siya ng dugo habang tumatawag ng ambulansya at nagmamadaling pumunta sa ospital. Ayon sa diagnosis, bagamat hindi naman delikado ang buhay nito, may nakitang problema sa puso at kailangan itong makonfine ng ilang araw para sa mga pagsusuri. Sa silid ng ospital, hinawakan ng ina ang kamay ni Marta at mahinang sinabi, Marta, anak, palagi kang nabuhay para sa amin. Nag-init ang mga mata ni Marta sa sinabi ng ina. Ngayon, subukan mo namang kumilos para sa sarili mo. Hindi lang para kay Ana, kundi para makita mo ang mundo gamit ang sarili mong mga mata. Mas kilala ng kanyang ina si Marta kaysa kanino paman. Alam nitong isinakripisyo niya ang sariling buhay para sa pamilya. Ang pagtigil niya sa pag-aaral sa unibersidad para magtrabaho, at ang kawalan niya ng interes sa pag-ibig kahit nalampas na siya sa edad na 30 lahat ay para sa pamilya. Inay, okay lang po ba kung pupunta ako sa Pilipinas? Nag-aalala po talaga ako para kay Ana, takot na tanong ni Marta. Ngumiti ang ina at dahan-dahang tumango. Pumunta ka na, at baka may bago ka ring matuklasan para sa sarili mo. Dahil sa mga salita ng ina, buo na ang loob ni Marta. At sa araw ng kanyang pag-alis, habang pasakay sa eroplano mula Tallinn Airport patungong Maynila, ang puso ni Marta ay pinaghalong kaba at pangamba. Sa mahigit 10 oras na biyahe, hindi niya mapigilang mag-isip. Tama ba ang desisyon ni Ana? Hindi kaya masyado siyang nakikialam? Iba't ibang tanong ang umikot sa kanyang isipan habang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Sa loob ng eroplano, binuklat niya ang isang aklat ng mga pangunahing parirala sa Filipino at paulit-ulit na sinanay ang sarili sa mga salitang tulad ng magandang araw, salamat po, at pasensya na. Isang Pilipinong businessman na nakaupo sa tabi niya ang mabait na nagturo sa kanya ng tamang pagbigkas. First time mo sa Pilipinas? Tanong ng lalaki sa matatas na Ingles. Sumagot si Marta ng tapat. Opo, para bisitahin ang kapatid ko. Ikinuwento ng lalaki ang tungkol sa sistema ng transportasyon sa Pilipinas at mga lugar na magandang bisitahin, ngunit hindi ito pumasok sa isip ni Marta. Ang gusto niyang malaman ay ang buhay sa Pilipinas, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang residente. Nang magsimulang bumaba ang eroplano at natanaw na niya ang malawak na kalakhang Maynila mula sa bintana, napakuyom si Marta ng kanyang kamao. Hindi ito isang bakasyon, ito ay isang uri ng laban para sa kinabukasan ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa hindi pamilyar na lupaing kanyang haharapin. Paglapag ni Marta sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, agad siyang nabigla sa init, ingay, at dami ng tao. Malayong malayo sa tahimik na airport ng Estonia,
Ang mga annebyausye, sanage ay halo-halo, at ang mga tao ay gumagalaw na parang agos ng ilog, magulo, ngunit may sariling ritmo. Ang eksenang ito ay tila kumpirmasyon sa mabuti at masamang paraan sa kanyang imahe ng Pilipinas bilang isang bansang hindi organisado. Habang nakapila sa mahabang immigration line, pinagmasdan ni Marta ang paligid. Iba't ibang lahi ng tao ang tahimik na nakapila, habang ang mga staff ng airport ay magalang na gumagabay sa kanila. Ang inaasahan niyang magulong atmosphere ng Asya ay iba sa kanyang nakikita. Ito ay masigla ngunit mayroong organisadong kaguluhan. Humanga siya ngunit kasabay nito'y nakaramdam ng kaunting pagkasakal. Ang proseso ng pagbili ng beep card at pagsakay ng tren papunta sa lungsod ay nakakagulat na naging maayos naman. Maraming mga English sign. At kapag may nakikitang dayuhang nalilito, agad na lumalapit ang mga guwardiya para tumulong. Ngunit kahit ang kabaitan na iyon ay tila scripted at walang personal na emosyon para kay Marta. Sa loob ng tren, halos lahat ng pasahero ay nakatutok sa kanilang mga smartphone o tahimik na nagbabasa. Walang malakas na nag-uusap at ang bagon ay nababalot sa hindi kapani-paniwalang katahimikan. Ito ay mas payapa kaysa sa inaasahan ni Marta, ngunit ang katahimikang iyon ay lalo lamang nagdulot ng kaba sa kanya. Tila lahat ay walang pakialam sa isa't isa, nakakulong sa kani-kanilang mundo. Nang makarating siya sa hotel sa Quezon City, na inayos ni Ana isang lugar na malapit sa mga kabataan at nailapag ang kanyang mga gamit, agad niyang tinawagan ang kapatid. Nandito na ako sa Pilipinas. Sa kabilang linya, narinig niya ang gulat sa boses ni Ana. May kailangan tayong pag-usapan. Magkita tayo bukas. Ang boses ni Marta ay matigas at walang puwang para sa pagtanggi. Nang gabing iyon, pinagmasdan ni Marta ang tanawin ng lungsod mula sa bintana ng kanyang hotel. Ang libu-libong ilaw na bumubuo sa tanawin ay tunay na maganda, ngunit hindi niya maisip kung ano ang nararamdaman ng mga taong naninirahan sa ilalim ng bawat ilaw na iyon. Ang nakakagulat na moderno at ligtas na itsura ng lungsod ay unti-unting nagpabago sa kanyang unang impresyon, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pagdududa sa biglaang pagpapakasal ni Ana. Kinaumagahan, dumating si Marta ng mas maaga sa napag-usapang cafe kung saan sila magkikita ni Ana. Ang lugar ay puno ng mga ukay-ukay, maliliit na kainan, at mga kabataang may kakaibang estilo ng pananamit. Isang masiglang tanawin na ibang-iba sa kalmadong kapaligiran ng kanyang bayan sa Tallinn. Nang dumating si Ana, na bahagyang huli sa kanilang usapan, napahinto sa paghinga si Marta. Ang kanyang kapatid ay medyo tumaba, at higit sa lahat, ang aura nito ay malaki ang ipinagbago. Ana, tawag ni Marta. Medyo alanganing umupo si Ana sa tapat niya. Ate, dumating ka nga talaga. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Tinitigan ni Marta nang mabuti ang mukha ni Ana. May tinatago siya. Ang kutob na iyon ay nagpakaba sa dibdib ni Marta. May iba sayo. Pati ang mukha mo medyo. Bago pa matapos ni Marta ang sasabihin, napabuntong hininga si Ana. Ate, may kailangan akong sabihin sayo. Nagsimulang manginig ang boses ni Ana. Nakaramdam si Marta ng masamang premonition at napasandal pasulong. Ano yon? Sabihin mo na. Nakatungo si Ana at mahinang bumulong. Buntis ako. Nang marinig ang salitang iyon, tila nawala ang lahat ng ingay sa loob ng cafe. Ilang sandali, hindi makapagsalita si Marta. Naging blanko ang kanyang isipan at isang bagyo ng iba't ibang emosyon ang humampas sa kanya. Ano raw? Buntis? Tumango si Ana at nagpatuloy, magtatatlong buwan na, kaya kami nagmamadaling magpakasal. Ang mukha ni Marta ay unti-unting tumigas. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng piraso ng kanyang mga pagdududa ay nabuo sa pinakamasamang paraan. Ang kasal na ito ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa responsibilidad. Ana, nababaliw ka na ba? Magpapakasal ka dahil nabuntis ka? Nasaan ang pag-ibig diyan? Nasaan ang katapatan? Lumakas ang boses ni Marta at napatingin sa kanila ang ibang mga customer. Ngunit wala siyang pakialam. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit at pagkadismaya. Sa magulo at malaking siyudad na ito, gagawin ng kanyang kapatid ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Kumbinsido si Marta rito. Hindi mo maiintindihan, ate. Pakiusap ni Ana
na may luha sa kanyang mga mata. Mabuting tao talaga si Paulo. Noong sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko, sobrang natuwa siya. Inihahanda niya ang lahat para sa akin at sa magiging anak namin. Ngunit hindi matanggap ni Marta ang mga salitang iyon. Maaaring dahil lang yan sa responsibilidad. Hindi tunay na pag-ibig, baka obligasyon lang ang nararamdaman niya. Hindi na talaga sila nagkaintindihan. Sinubukan ni Anang ipaliwanag kung gaano kamaalaga si Paulo, habang si Marta naman ay iginigiit kung gaano kapanganib ang isang minadaling kasal dahil sa pagbubuntis. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ang lalong nagpalayo sa kanila. Pakiusap, ate, kahit isang beses lang, makipagkita ka kay Paolo, sigurado akong maiintindihan mo kapag nakilala mo siya. Dahil sa umiiyak na pakiusap ng kapatid, bahagyang humupa ang apoy ng galit sa puso ni Marta. Anong klaseng tao ba itong pinagkakatiwalaan ng husto ng kapatid ko? Sige, makikipagkita ako sa lalaking yan. Pero kung hindi ako makukumbinsi, sasama ka sa aking umuwi sa Estonia. Nang hapong iyon, dinala ni Ana si Marta sa isang architectural design office sa sentro ng lungsod. Doon, ipinakilala sa kanya ang lalaking nagngangalang Paolo, na medyo iba sa inaasahan ni Marta. Siya ay 29 na taong gulang, hindi magarbo, ngunit may kalmadong kilos at tapat na mga mata. Sa isang tahimik na coffee shop sa malapit, magkakaharap silang tatlo. Medyo kinakabahan si Paulo habang tapat at maingat niyang ikinuwento ang lahat mula sa kung paano sila nagkakilala ni Ana hanggang sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Noong una ko pong nalaman, nagulat po talaga ako. Pero higit pa roon, sobrang saya ko po dahil makakasama ko si Ana sa pagbuo ng aming kinabukasan. Ang mga salita ni Paulo ay tila walang pagkukunwari at puno ng katapatan. Ngunit si Marta ay may pagdududa pa rin. Nagtanong siya ng diretsahan, kung hindi nabuntis si Ana, iisipin mo pa rin bang pakasalan siya? Saglit na nag-isip si Paulo bago sumagot ng may kumpiyansa. Opo, sa katunayan, may plano na po ako para mag-propose. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ay nagpaaga lang ng kaunti sa plano. Kinuha niya ang kanyang smartphone at ipinakita kay Marta. Nandoon ang larawan ng isang engagement ring kasama ang isang detalyadong tala ng kanyang plano sa pag-propose. Bahagyang nagulat si Marta, ngunit hindi pa rin niya lubusang mabuksan ang kanyang puso. Hindi magiging madali ang buhay sa Pilipinas, kasama ang isang asawang dayuhan at isang anak. Sa matalas na puna ni Marta, maingat na pinili ni Paulo ang kanyang mga salita. Tama po kayo, alam ko pong hindi ito magiging madali. Ngunit ang mga magulang ko po ay buong pusong tinatanggap si Ana, at may mga katrabaho rin po ako na may asawang dayuhan, kaya marami po akong mapagtatanungan. Habang nakikinig sa mahinahong paliwanag ni Paulo, unti-unting lumambot ang puso ni Marta. Ngunit ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagkakaiba ng kultura at wika ay malaki pa rin. Kinabukasan, sumama si Marta kay Ana sa bahay ng mga magulang ni Paulo sa Quezon City. Ang bahay, na nasa isang tahimik na subdibisyon, ay may disenyong Pinoy na may halong moderno. Ang kanyang pag-iingat sa tradisyonal na pamilyang Pilipino ay malalim pa ring nakaugat sa kanya. Sa pintuan, sinalubong sila ng ina ni Paulo. Nasa mga unang taon ng kanyang ika-60 dekada, nakasuot siya ng isang simpleng bestida at may mas mainit na ngiti kaysa sa inaasahan ni Marta. Welcome, Iha. Ikaw pala ang ate ni Ana. Tuloy kayo. Ngunit nagduda pa rin si Marta na ang mainit na pagtanggap na ito ay isang uri ng pakitang tao lamang ng mga Pilipino para itago ang kanilang tunay na nararamdaman. Sa hapagkainan, nagsimula si Marta ng mga prangkang tanong. Sa tingin ko po ay mahihirapan si Ana na masanay sa kulturang Pilipino. Paano ninyo po siya tutulungan? Bahagyang nagulat ang ina ni Paulo sa tanong, ngunit agad ding ngumiti at sumagot. Noong una, nag-alala rin kami, pero si Ana ay talagang masayahin at palakaibigan. Ngayon nga, magkasama na kaming namamalengke at tinuturuan ko siyang magluto ng adobo. Ngunit para kay Marta, ang sagot na iyon ay tila mababaw. Wala po bang masamang tingin mula sa ibang tao? Sa matalas na tanong ni Marta, ang ama ni Paulo, na kanina patahimik na nakikinig, ay nagsalita. Siyempre, hindi natin masasabing walang ganoong mga tingin.
Ngunit para sa aming pamilya, ang pinakamahalaga ay hindi ang sasabihin ng ibang tao, kundi ang kaligayahan ng mga anak namin. Ang kanyang mga salita ay may bigat at paninindigan ng isang ama. Ibang-iba ito sa inaasahan ni Marta na isang pamilyang nag-aalala lamang sa reputasyon. Pagkatapos kumain at umalis sa bahay ni na Paolo, gulong-gulo ang isip ni Marta. Si Paolo at ang kanyang mga magulang ay higit na maalalahanin at mababait kaysa sa kanyang inaasahan. Nagsisimula na niyang maramdaman na ang pagmamahal na ipinapakita nila kay Ana ay hindi peke. Ngunit mayroon pa ring hindi tama. May malaking agwat sa pagitan ng mga prinsipyong matagal na niyang pinanghahawakan at ng realidad na nakikita niya. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakatanaw sa city lights ng Maynila, paulit-ulit na tinatanong ang sarili sa mga tanong na walang kasagutan. Ang desisyon ng kapatid, si Paulo, at ang kanyang pamilya dapat ba niyang tanggapin o dapat pa rin niyang tutulan? Ang puso ni Marta ay naguguluhan sa pagitan ng dalawang damdamin. Upang subukang ayusin ang magulo niyang isipan, lumabas siya ng hotel ng gabing iyon para mag-isang maglakad-lakad sa gabi ng Maynila. Sumakay siya ng tren nang walang tiyak na patutunguhan at bumaba sa Cubao Station kung saan maraming tao ang bumababa. Pagpasok niya sa istasyon, nawalan siya ng imik. Ito ay hindi lamang isang istasyon, kundi isang dambuhalang lungsod sa loob ng isang lungsod. Ang mga linya ng MRT at LRT ay magulo at magkakaugnay. Ang mga makukulay na karatula ay nagkalat sa itaas, at ang mga tao ay walang tigil na dumadaloy na parang ilog. Sa dami ng impormasyon at tao, tuluyan siyang nawalan ng direksyon. Paano siya babalik sa hotel? Anong tren ang sasakyan niya? Sinubukan niyang buksan ang mapa sa kanyang telepono, ngunit mahina ang signal sa ilalim ng lupa at hindi nito maipakita ang kanyang eksaktong lokasyon. Ang pagtingin sa mga mapa ng ruta ay lalo lamang nakakahilo. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadali patungo sa kani-kanilang destinasyon at nag-atubili siyang huminto at humingi ng tulong. Unti-unti, ang puso ni Marta ay napuno ng pagkataranta at pangamba. Sa dambuhalang maze na ito, ako ay lagamari nag-iisa. Sa bansang ito kung saan hindi ko alam ang wika, baka walang tumulong sa akin. Ang takot na iyon ay unti-unting nag-alis ng kanyang kakayahang mag-isip ng malinaw. Habang malapit ng magpanik, sumandal siya sa pader at napaupo na lamang. Noon nangyari iyon. Miss, ayos ka lang? Isang kalmado at mahinahong boses ang narinig niya mula sa itaas. Pagtingala niya, nakita niya ang isang binatang pulis na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Nawawala ka ba? Tanong nito sa matatas na Ingles. Dahil sa boses na iyon at sa kalmadong aura ng pulis, tila biglang lumuwag ang tensyon na nararamdaman ni Marta. Opo, gusto kong bumalik sa Quezon City, pero hindi ko na alam kung aling tren ang sasakyan ko, sagot ni Marta sa mahinang boses. Ngumiti ang pulis. Magulo talaga ang istasyon dito, lalo na para sa mga dayuhan. Hayaan nyo, sasamahan ko kayo. Dinala siya ng pulis sa kalapit na Police Community Precinct, PCP. Ang PCP, na isang maliit na istasyon ng pulis sa mga lungsod sa Pilipinas, ay isang bagong kaalaman para kay Marta. Sa loob ng PCP, binigyan siya nito ng isang bote ng malamig na tubig. Ang lamig nito ay tila nagbigay ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan at puso. Ako nga pala si Marco, sabi ng pulis, na ang pangalan sa nameplate ay Dela Cruz M. Dito ako nakadestino sa malapit. Ang edad niya ay tila kaedad ni Marta. Kamakailan, may mga insidente ng krimen na ang target ay mga turistang naliligaw sa istasyon, kaya mag-ingat po kayo kapag mag-isa. Ang mabait na salita ni Marco ay nagbigay kay Marta ng kapanatagan. Habang kausap siya, unti-unting nawawala ang pakiramdam ng pag-iisa na nararamdaman niya mula pa noong dumating siya sa Maynila. Bakit po pala kayo napunta sa Pilipinas? Tanong ni Marco. Saglit na nag-alangan si Marta, ngunit nagpasya siyang maging tapat. Ang kapatid ko kasi ay magpapakasal sa isang Pilipino. Nandito ako para siguraduhin. Nang marinig iyon, bahagyang nagulat si Marco, ngunit agad ding tumango na parang naiintindihan niya. Ah, ganoon po ba? Bilang ate, natural lang po na mag-alala kayo. Pero marami rin pong mabubuting lalaki sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay walang halong pagkukunwari at natural na tumagos sa puso ni Marta. Inilabas ni Marco ang mapa ng tren
at sinamahan pa si Marta hanggang sa mismong platform ng tren na dapat niyang sakyan. Bago sila maghiwalay, iniabot niya ang isang business card. Kung may kailangan po kayo ulit, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa PCP na ito. Habang tinatanggap ang card, buong pusong nagpasalamat si Marta. Maraming salamat po. Habang nasa loob ng tren at papalayo, pinanood niya ang anyo ni Marco. Isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Ito ay isang maliit ngunit tiyak na pagtuklas na kahit sa dambuhala at tila walang pakiramdam na syudad na ito, may mga taong may mabubuting puso. Ang di inaasahang pagkikita sa maze ng Cubao Station ay parang isang sinag ng liwanag na tumagos sa nakasaradong puso ni Marta. Ngunit kung ang liwanag na iyon ay magiging gabay sa kanyang daraanan o magdadala ng panibagong pagsubok, hindi pa niya alam sa mga sandaling iyon. Ang pagkikita nila ni Marco ay nag-iwan ng maliit na alon sa puso ni Marta, ngunit bago pa niya masuri ang tunay na kahulugan ng damdaming iyon, biglang nagbago ang sitwasyon. Pagbalik niya sa hotel at sa wakas, ay nakahanap ng kapayapaan, biglang tumunog ng malakas ang kanyang smartphone. Ang numero sa screen ay isang international call mula sa Estonia. Ito ay tawag mula sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Si Miss Marta po ba ito? Biglang lumala ang kondisyon ng inyong ina. Ang kalmadong boses mula sa kabilang linya ay parang dumakma sa puso ni Marta. Maari po, baka yung bumalik dito kaagad? Dahil sa mga salitang iyon, muling naging blanko ang isipan ni Marta. Ang kondisyon ng kanyang ina ay mas malala pa pala kaysa sa inaasahan niya. Sa nanginginig na mga kamay, agad niyang tinawagan si Ana. Ana, malubha ang lagay ni inay. Kailangan kong umuwi agad sa Estonia. Narinig niya ang paghinga ni Ana sa kabilang linya. Labis na nabalisa si Ana at nagpumilit na sumama, ngunit mahigpit itong tinanggihan ni Marta dahil sa pag-aalala sa kanyang pagbubuntis. Dito ka lang! Manatili ka kasama ni Paulo at alagaan mo ang bata sa sinapupunan mo. Ako na ang bahala kay inay. Kahit matigas ang pagkakasabi niya noon, ang puso ni Marta ay halos sumabog sa pangamba, ang takot na mawala ang kanyang ina, at ang pagkataranta na kailangan niyang lisanin ang bansang ito na hindi pa nalulutas ang problema ng kanyang kapatid. Ang halo-halong emosyon ay halos magdulot sa kanya ng panik. Agad siyang nag-book ng flight pabalik at nagsimulang mag-impake. Kahit magulo ang kanyang isipan, ang kanyang katawan ay kumikilos na parang makina. Ang mga taon ng pagharap sa mahihirap na sitwasyon, nang mag-isa ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Nang bumaba siya sa lobby ng hotel para sumakay ng taxi papuntang airport, nakita niya roon sina Ana at Paulo. Ate, nandito kami para magpaalam, sabi ni Paolo, yumuko ng bahagya at may pag-aalala sa mukha. Tungkol po sa inyong ina, taos puso po kaming nakikiramay. Dalangin po naming gumaling siya kaagad. Pagkatapos, ay iniabot niya ang isang maliit na sobre kay Marta. Ito po ay kaunting tulong mula sa akin. Gamitin niyo po para sa pamasahe. Saglit na nag-atubili si Marta, ngunit hindi niya ito matanggihan. Sa kilos ni Paulo, naramdaman niya ang taos-pusong pagmamalasakit, hindi lang dahil sa obligasyon o pakitang tao. Huwag po kayong mag-alala kay Ana, poprotektahan ko po siya. Sa tapat na mga salitang iyon ni Paulo, wala nang masabi si Marta. Paolo, ingatan mo si Ana, halos pabulong niyang sabi, at mahigpit na niyakap ang kapatid. Ana, mag-ingat ka, huwag kang magpapapagod. Ikaw din, ate. Mag-ingat ka, pakisabi kay inay. Mahal namin siya. Nagpaalam ang magkapatid sa isa't isa habang umiiyak. Sa eroplano pabalik sa Estonia, binalikan ni Marta ang mga nangyari sa nakalipas na ilang araw. Ang kanyang negatibong pananaw sa Pilipinas ay lubos na nabago. Ang mga tao ay mababait. Ang sistema ng lipunan ay maayos sa sarili nitong paraan at higit sa lahat, si Ana ay mas masaya kaysa sa inaakala niya. Napatunayan din niyang si Paulo ay isang lalaking tunay na nagmamahal at handang protektahan si Ana. Ngunit mayroon pa ring maliit na pangamba sa isang sulok ng kanyang puso, ang hadlang ng wika at kultura, at ang bigat ng pagpapakasal habang buntis. Magiging masaya nga kaya si Ana sa mahabang panahon? Patuloy na tinanong ni Marta ang sarili habang pinagmamasdan ang papalayong lupain ng Pilipinas sa ilalim ng mga ulap.
Pagdating sa Tallinn Airport, dumiretso si Marta sa ospital. Nasa intensive care unit ang kanyang ina. May malay ito ngunit delikado pa rin ang kalagayan. Marta, kamusta si Ana? Tanong ng ina sa mahinang boses. Sumagot si Marta na may halong komplikadong damdamin. Inay, mas maayos ang lagay ni Ana kaysa sa inaasahan ko, pero buntis siya. Nagulat ang ina sa narinig, ngunit hindi ito negatibo tulad ng inaasahan ni Marta. Ganoon ba? Kung gayon, naiintindihan ko kung bakit sila nagmamadali. Ang kalmadong reaksyon ng ina ay nagpataka kay Marta. Inay, hindi naman dahil buntis ay kailangan ng magpakasal, di ba? Bahagyang ngumiti ang ina. Marta, masyado kang nag-aalala. Kung masaya siya, sapat na yon. Habang nakikinig sa sinabi ng ina, unti-unting napagtanto ni Marta kung gaano katigas ang kanyang pag-iisip, ang kanyang paraan ng pamumuhay, na laging nagpaplano ng lahat para maging ligtas, ay nagsimulang muling suriin. Ang unos na nangyari sa Pilipinas ay nagsimulang magdala ng tahimik na pagbabago sa mismong puso ni Marta. Sa loob ng ilang araw sa ospital, buong pusong inalagaan ni Marta ang kanyang ina. Pabago-bago ang kondisyon nito, at pagod na si Marta sa pisikal at emosyonal na aspeto. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga karanasan niya sa Pilipinas. Lalo na ang kabaitan at mahinahong ngiti ng pulis na si Marco na nakilala niya sa Cubao Station na malinaw na nakatatak sa kanyang alaala. Napagtanto niya na ang kanyang malabong takot sa Pilipinas ay lubos na nabawasan dahil sa konkretong karanasang iyon. Isang araw, nang medyo bumuti na ang kalagayan ng ina, nag-video call si Marta kay Ana. Ana, medyo bumubuti na ang lagay ni inay. Ikaw, kamusta ka? Ang imahe ni Ana sa screen ay mas masigla pa kaysa dati. Talaga? Inaalagaan ka ba niyang mabuti? Tanong ni Marta. Masayang ngumiti si Ana. Oo, medyo malala ang morning sickness ko, pero araw-araw niya akong pinagluluto ng pagkain na madaling tunawin. Sabi niya, ang mga buntis daw sa Pilipinas ay madalas kumain ng mainit na sabaw tulad ng tinola para sa nutrisyon. Nang makita ang masayang mukha ng kapatid, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa puso ni Marta. Ngunit hindi pa rin siya lubos na panatag. Pero Ana, hindi ka ba nahihirapan sa pagkakaiba ng kultura? Siyempre, may mga pagkakataon. Pero ang pamilya ni Paolo ay sobrang bait sa akin. Lalo na ang nanay niya, para niya akong tunay na anak kong ituring. Habang nagsasalita si Ana, biglang sumulpot si Paolo sa screen. Ate, magandang araw po. Kamusta na po ang nanay ninyo? Sa magalang na pagbati ni Paolo, sumagot si Marta. Medyo bumubuti na siya at bigla siyang nagkalakas ng loob na itanong ang matagal nang bumabagabag sa kanya. Kung hindi nabuntis si Ana, talagang magpapakasal ka pa rin ba sa kanya? Saglit na natigilan si Paulo, ngunit agad ding sumeryoso ang mukha at sumagot. Opo, syempre. Sa katunayan, nakahanda na po ang singsing na ibibigay ko sana sa pag-propose ko sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon at ipinakita sa screen. Nang makita ang kumikinang na singsing sa loob ng kahon, naramdaman ni Marta ang katapatan ni Paulo. Hindi ito dahil lang sa responsibilidad. Tunay niyang mahal si Ana. Ilang araw matapos ang tawag na iyon, nakatanggap si Marta ng isang mensahe mula sa isang di inaasahang tao. Galing ito sa pulis na Pilipino. Nalaman niya ang contact number ni Marta sa pamamagitan ni Ana at nagpadala ng isang mainit na mensahe ng pag-aalala para sa kanyang ina. Hi, Miss Marta, si Marco ito, yung pulis sa Cubao. Narinig ko po kay Ana na may sakit ang inyong ina. Ipinagdarasal ko po ang kanyang mabilis na paggaling. Habang binabasa ang mensahe ni Marco, isang kakaibang damdamin ang bumalot kay Marta. Ang kabaitan ng isang taong minsan niya lang nakilala, na nag-aalala pa sa kalagayan ng kanyang pamilya, ay nagpainit sa kanyang dibdib. Nagreply si Marta ng may pasasalamat. Salamat sa iyong mainit na pag-aalala. Medyo bumubuti na ang aking ina. At salamat talaga sa tulong mo noong araw na iyon. Agad na nagreply si Marco, mabuti naman kung ganoon. Kung magkakaroon ka ulit ng pagkakataong bumalik sa Pilipinas, ako naman ang maglilibot sa iyo sa Maynila. Ang simpleng palitan ng mensahe na iyon ay isang bagong karanasan para kay Marta. Matagal na niyang inalis ang romansa at kilig sa kanyang buhay, ngunit sa pakikipag-usap kay Marco, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Kasabay nito, medyo nalilito rin siya sa sarili niyang nararamdaman.
Ang kalagayan ng kanyang ina ay patuloy na bumuti at malapit na itong makalabas ng ospital. Tinanong ni Marta ang tungkol sa petsa ng kasal ni Ana. Ana, kailan ninyo balak magpakasal? Iniisip namin sa katapusan ng susunod na buwan. Kung mas tatagalan pa, baka lumaki na ang tiyan ko at hindi na kasya ang wedding dress. Ganoon kabilis? Gulat na tanong ni Marta. Ipinaliwanag ni Ana. Oo, dito sa Pilipinas, hindi naman ganoon kakakaiba ang magpakasal habang buntis. Sa katunayan, para itong natural na bagay na tinatanggap ng lahat nang marinig ang sinabi ni Ana na pagtanto ni Marta na ang lipunang Pilipino ay mas flexible at mapagparaya kaysa sa inaakala niya. Kung ganoon, kailangan kong dumalo. Nang sabihin iyon ni Marta, narinig niya ang masayang sigaw ni Ana sa kabilang linya. Nang marinig ang tuwa sa boses ng kapatid, naramdaman ni Marta na tama ang kanyang desisyon. Babalik siya sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paglalakbay ay may ibang kahulugan. At sa puso ni Marta, isang maliit ngunit tiyak na pag-asa ang umusbong ang muling makita si Marco. Upang dumalo sa kasal ni Ana, muling pupunta sa Pilipinas. Nang sabihin niya ang desisyong ito sa kanyang ina, medyo kinabahan si Marta. Nakakaramdam siya ng guilt na iiwan ang kanyang ina na kagagaling lang sa sakit sa Estonia. Inay, ako po. Bago pa matapos si Marta, nagsalita na ang kanyang ina. Marta, pumunta ka sa kasal ni Ana. Huwag mo akong alalahanin. Pero inay, hindi kita maaaring iwan mag-isa. Sa sinabing iyon ni Marta, marahang ngumiti ang ina. Nangako si Elena na bibisitahin niya ako paminsan-minsan. At saka, magaling na ako, 'di ba? Dahil sa pag-aalala ng ina, napuno ng pasasalamat si Marta. Sa huli, tinanggap niya ang alok ng ina at nagpa siyang bumalik sa Pilipinas. Ang pangalawang paglalakbay sa Pilipinas ay ibang-iba sa una. Ang dating mabibigat na hakbang dahil sa pangamba at pagdududa ay ngayon ay magaan at puno ng pag-asa at saya. Ang pagnanais na ipagdiwang ang masayang kasal ng kanyang kapatid at ang kaunting kilig sa posibilidad na muling makita si Marco. Habang nagbubuk ng flight, nagpadala si Marta ng mensahe kay Marco. Babalik ako sa Pilipinas sa susunod na linggo para sa kasal ng kapatid ko. Agad siyang nakatanggap ng reply. Talaga? Magandang balita yan. Pagdating niya sa NAIA, sinalubong siya ni na Ana at Paulo. Nang makita ang medyo umbok na tiyan ni Ana, naramdaman ni Marta ang realidad. Ana, magiging ina ka na nga. Dahan-dahang hinaplos ni Marta ang tiyan ni Ana at masayang ngumiti ang kapatid. Ate, kamusta naman ngayon? Tapat na sumagot si Marta. Oo, mas panatag ang loob ko ngayon kumpara noong una akong dumating. At nakahinga ako ng maluwag dahil nakikita kong masaya ka talaga, Ana. Pagkalagay ng mga gamit sa hotel, kinontak ni Marta si Marco. Nandito na ako sa Pilipinas. Kung may oras ka, pwede ba tayong magkita? Parang naghihintay, agad na nag-reply si Marco. Siyempre, tatawagan kita pagkatapos ng trabaho ko. Nang gabing iyon, dinala ni Marco si Marta sa Antipolo. Gusto kong ipakita sa iyo ang city lights ng Maynila mula dito, Miss Marta. May ganitong tanawin ba sa Estonia? Mula sa isang viewing deck na tanaw ang karagatan ng mga ilaw na parang mga hiyas. Ngumiti si Marta at sumagot, maganda rin ang lungsod ng Tallinn, pero ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ganito kadakilang tanawin. Habang dahan-dahang naglalakad, natural silang nag-usap. Marco, bakit ka naging pulis? Saglit na nag-isip si Marco bago sumagot. Gusto ko kasing makatulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga nasa sitwasyong hindi nila kayang solusyonan mag-isa. Tulad ko, pabirong sabi ni Marta. Tumawa si Marco. Buti na lang at nakita kita noon. Kapag may masamang karanasan ang isang dayuhan sa Pilipinas, naaapektuhan ang imahe ng buong bansa. Humanga si Marta sa pagiging maalalahanin ni Marco. Habang nagkakape sa isang kalapit na cafe, tinanong ni Marco si Marta. Miss Marta, ano po ang trabaho ninyo sa Estonia? Ikinuwento ni Marta ang kanyang trabaho sa bangko. Stable, pero medyo boring. Araw-araw, pare-pareho lang ang ginagawa. Hindi mo ba naisip na sumubok ng bagong hamon? Sa tanong na iyon ni Marco,
Natigilan si Marta. Meron, pero kailangan kong alagaan ang pamilya ko, kaya palagi kong pinipili ang ligtas na landas. Sa tapat na sagot ni Marta, nagpakita ng simpatya si Marco. Mahalaga ang sakripisyo para sa pamilya, pero kasing halaga rin po ang sarili ninyong kaligayahan. Ang mga salita ni Marco ay tumagos ng malalim sa puso ni Marta. Ito ay katulad ng sinabi ng kanyang ina. Para kanino ka ba nabuhay? Tahimik ngunit direktang tanong ni Marco. Hindi makasagot si Marta. Ang tanong na iyon ay yumanig sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Palagi siyang nabuhay para sa iba, para sa kanyang ina, para kay Ana. Ngunit ni minsan, hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Pakiramdam ko, palagi akong nabuhay para sa iba. Dahil akala ko, iyon ang aking tungkulin, nanginginig na sabi ni Marta. Marahang hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marta ang isang malaking pagbabago sa kanyang puso. Siya, na laging naghahangad ng katatagan at kaligtasan, ay unang beses nakaramdam ng pagnanais para sa pakikipagsapalaran at pagbabago. Ang makilala ang isang taong tulad mo, Marco, ay isa ring bagong karanasan para sa akin. Nag-usap sila hanggang hating gabi. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap, alalahanin, at hinaharap, lalong natuklasan ni Marta na nahuhulog ang loob niya sa tapat at mabait na si Marco. Isang araw bago ang kasal, tumulong si Marta kay Ana sa mga paghahanda, final check ng wedding dress, pakikipag-usap sa coordinator ng garden venue, at paghahanda ng mga message card para sa mga bisita. Sa gitna ng abala, biglang tiningnan ni Ana si Marta at sinabi, Ate, ang laki ng ipinagbago mo. Ang sigla ng itsura mo ngayon. Talaga? Ano kaya ang pinagkaiba? Tanong ni Marta. Masayang tumawa si Ana. Dati, palagi kang mukhang nag-aalala. Pero ngayon, sobrang kalmado mo at parang may inaasahan ka sa hinaharap. Baka naman, may manliligaw ka na. Sa matalas na puna ng kapatid, namula si Marta. Wala nagustuhan ko lang ang Pilipinas. Ngunit tila alam na ni Ana. Ate, huwag mong sabihin. Si Marco? Narinig ko kay Paulo na sobrang tapat at mabait daw siyang tao. Magkabatch pala sila sa unibersidad. Nagulat si Marta nang malaman na magkakilala pala sina Paulo at Marco. Ang pagkakataong iyon ay tila ginabayan ng tadhana at lalong gumanda ang impresyon niya kay Marco. Nang gabing iyon, nag-video call si Marta sa kanyang ina sa Estonia. Marta, maayos ba ang paghahanda para sa kasal ni Ana? Tanong ng ina. Masayang sumagot si Marta. Opo, mukhang magiging napakagandang kasal. Ang sigla ng itsura mo anak. May maganda bang nangyari? Sa talas ng obserbasyon ng ina, nagulat si Marta ngunit alam niyang hindi na niya ito maitatago. May nakilala po akong pulis. Ang pangalan niya ay Marco. Napakabuting tao po niya. Nang marinig ang pag-amin ni Marta, masayang ngumiti ang ina sa kabilang screen. Nakahinga ng maluwag si Marta sa positibong reaksyon ng ina. Sa pagkakataong ito, subukan mong maging tapat sa puso mo. Matagal ka nang nabuhay para sa iba, oras na para isipin mo ang sarili mong kaligayahan. Lubos na naantig si Marta sa sinabi ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay taos-pusong naghahangad ng kanyang kaligayahan. At dumating ang araw ng kasal ni Ana at Paulo. Ang seremonya na ginanap sa isang luntiang hardin ay napakaganda. Ang suot ni Ana na modernong Filipiniana wedding gown ay nagpatingkad sa kanyang ganda na parang isang prinsesa sa isang kuwento. Habang pinagmamasdan ang nagniningning na kapatid, halos maiyak si Marta sa tuwa. Ate, huwag kang umiyak. Masisira ang make-up mo, pabirong sabi ni Ana. Tumawa si Marta habang pinupunasan ang luha. Ang aming Ana ang pinakamagandang bride sa buong mundo dahil sa taos-pusong papuri ni Marta, naluha rin si Ana. Dumalo ang pamilya at mga kaibigan para ipagdiwang ang kanilang pagsasama. Lubos na naantig si Marta sa napakainit na pagtanggap sa kanya ng mga magulang ni Paulo. Ngayon, tunay na tayong isang pamilya, sabi ng ina ni Paulo na nagpainit sa dibdib ni Marta. Habang pinagmamasdan ang dalawang nagpapalitan ng mga panata ng pag-ibig, napagtanto ni Marta kung gaano siya nagkamali sa kanyang mga prejudice.
Ang pag-ibig ay kayang lampasan ang mga hangganan, kultura, at wika. Ang pag-ibig ni na Paulo at Ana ay totoo. Sa reception, dumating din si Marco na nakasuot ng barong. Bahagyang kinilig si Marta sa formal na anyo nito. Marta, napakagandang kasal. Mukhang napakasaya ni Ana, sabi ni Marco nang lumapit siya. Salamat sa pagpunta mo, Marco. Hindi na kita na-contact ng maayos sa sobrang abala. Ngumiti si Marco. Walang anuman. Isang karangalan na makasama sa espesyal na araw na ito. Nang medyo humupa na ang selebrasyon, inaya ni Marco si Marta na maglakad-lakad. Naglakad sila sa magandang hardin na may ilaw. Noong una tayong nagkita, talagang nag-alala ako, pero ngayon, panatag na ako dahil nakikita kong masaya si Ana. Buong pusong sumang-ayon si Marta. Oo, noong una, puno ako ng pangamba, pero ngayon, sigurado na ako, magiging masaya si Ana. Kailan ka babalik sa Estonia? Sa tanong ni Marco, natigilan si Marta. Ang kanyang flight pabalik ay nakabook 3 araw mula ngayon, ngunit ngayon, nararamdaman niyang ayaw na niyang umuwi. Hindi ko pa sigurado. Sa malabong sagot ni Marta, nagkaroon ng pag-asa sa mukha ni Marco. Ibig sabihin, maaari ka pang manatili ng mas matagal sa Pilipinas? Oo, baka ganoon nga, nahihiyang sagot ni Marta. Isang masayang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Marco. Mabuti naman, kung ganoon, may pagkakataon pa akong ipakita sa iyo ang iba pang ganda ng Maynila. Sa tapat na kagalakan ni Marco, naramdaman ni Marta ang isang matamis na kilig na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kinaumagahan matapos ang kasal, gumawa si Marta ng isang mahalagang desisyon. Ipinagpaliban niya ng 1 linggo ang kanyang flight pabalik sa Estonia. Ana, maglalagi pa ako ng kaunti sa Pilipinas. Gusto kong mas makilala pa ang bansang ito. Nang marinig ang desisyon ni Marta, buong pusong natuwa si Ana. Nang makita ang masayang reaksyon ng kapatid, nakumpirma ni Marta na tama ang kanyang desisyon. Nang ipaalam niya kay Marco ang pagpapaliban ng kanyang pag-uwi, narinig niya ang tunay na saya sa boses nito sa kabilang linya. Iyan ang pinakamagandang desisyon. Sakto, makakakuha ako ng leave ngayong linggo para maipakita ko sa iyo ang tunay na Maynila. Dahil sa positibong reaksyon ni Marco, lalong sumigla ang puso ni Marta. Ang pinakamatapang na desisyong ito sa kanyang buhay ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng pinto patungo sa isang bagong kinabukasan. Kinabukasan, gaya ng ipinangako, kumuha ng leave si Marco at ipinakita kay Marta ang iba't ibang mukha ng Maynila. Ibang-iba sa mga tourist spot, dito ay buhay na buhay ang kasaysayan kasama ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao na lubos na ikinahanga ni Marta. Wow! May mga ganito pa palang mga lumang istruktura. Dito naghahalo ang luma at bagong Pilipinas. Sa tabi ng isang simbahan na daan-daang taon na, may makikita kang modernong art gallery, paliwanag ni Marco. Habang nakikinig, lalong naramdaman ni Marta ang lalim ng kulturang Pilipino. Para sa tanghalian, kumain sila ng sariwang seafood sa isang dampa market. Namangha si Marta sa iba't ibang uri ng isda at lamang dagat. Hindi ko akalain na ganito karaming klase ng isda ang pwedeng kainin ng sabay-sabay. Pinapahalagahan ng mga Pilipino ang mga sariwang sangkap, sabi ni Marco. Ang pagkain ng pinakamasarap na pagkain sa bawat panahon, ang pinakamataas na uri ng luho para sa amin. Dahil sa sinabi ni Marco, humanga si Marta sa paggalang sa kalikasan na nakaugat sa kultura ng pagkain ng mga Pilipino. Sumunod na araw, binisita nila ang Bonifacio Global City, BGC, kung saan nagtataasan ang mga modernong gusali. Ang futuristikong disenyo ng mga gusali at ang tanawin sa paligid ay ibang-iba sa tanawin ng Intramuros. Kahapon, nakita ko ang lumang Pilipinas, tapos ngayon, parang nasa hinaharap naman ako, kakaibang bansa talaga. Yan ang alindog ng Maynila, may pagmamalaking sabi ni Marco. Patuloy itong nagbabago, pero pinapanatili pa rin ang mga tradisyong dapat protektahan. Ang dynamism na iyon ang nagpapainteresante sa syudad na ito, tumango si Marta. Sinasabing digital advanced country din ang Estonia, pero wala kaming ganitong uri ng sigla. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ang mga ilaw mula sa isang restaurant, nagkaroon sila ng mas malalim na usapan. Marta, ano ang tunay mong pangarap? Hindi ang trabaho sa bangko, kundi ang bagay na gusto mo talagang gawin mula sa puso mo?
Sa tanong ni Marco, napaisip si Marta. Nangangarap akong maglakbay sa iba't ibang bansa at ipakilala ang kanilang kultura sa mga tao. Nagliwanag ang mga mata ni Marco nang marinig ang pangarap ni Marta. Kung ganoon, bakit hindi mo simulan ngayon? Ngayon, 32 na ako. Hindi ba huli na para magsimula ng bago? Nang magpakita ng pag-aalinlangan si Marta, mariing sinabi ni Marco, hindi pa huli. Sa katunayan, ang mga karanasan mo ay magiging malaking puhunan, lalo na't ang isang taong tulad mo na naiintindihan ang kultura ng Estonia at Pilipinas ay maaaring maging tulay sa dalawang bansa. Napakalaking bagay niyan. Habang nakikinig kay Marco, naramdaman ni Marta ang isang bagong sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Talaga bang kaya ko yan? Takot na tanong ni Marta. Sumagot si Marco nang may buong kumpiyansa. Kaya mo, sigurado ako. Habang papalapit ang huling araw ng kanyang pananatili, muli nilang pinanood ang city lights mula sa isang rooftop bar. Marta, pwede ba akong maging tapat sa'yo? Medyo kinakabahang sabi ni Marco. Ano yon? Nagtatakang tanong ni Marta. Saglit na nag-atubili si Marco bago nagkalakas ng loob na sabihin, may espesyal akong nararamdaman para sa'yo, Marta. Mula pa noong una tayong nagkita, hindi ka na nawala sa isip ko. Sa biglaang pag-amin ni Marco, naramdaman ni Marta na nag-init ang kanyang mukha. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ito ang unang pagkakataon na makaramdam ako ng ganito, kaya hindi ko alam kung anong gagawin. Huwag tayong magmadali. Dahan-dahan nating kilalanin ang isa't isa. Marahang hinawakan ni Marco ang kamay ni Marta. Sa unang pagkakataong naramdaman ang init na iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Marta. Marco, salamat sa pagmamahal mo sa isang taong tulad ko. Ang mga salitang iyon ay taos-puso at tapat na damdamin ni Marta. Ang ilang linggo sa Pilipinas ay yumanig sa mga prinsipyong matagal na niyang binuo at nagpakilala sa kanya ng isang bagong sarili na hindi niya alam na umiiral. Ito ang sandali kung saan isang bagong landas ang malinaw na iginuhit sa mapa ng kanyang buhay. Ang huling araw ng pinalawig na pananatili ni Marta sa Pilipinas ay papalapit na. Ngunit sa kanyang puso, isang malaking desisyon na ang nabuo. Noong umagang iyon, kasama si Marco, binisita nila ang lugar kung saan sila unang nagkita, isang parke malapit sa Cubao Station. Gusto niyang sabihin ang isang mahalagang bagay sa lugar na iyon na puno ng alaala. Marco, may mahalaga akong desisyon. Seryosong sabi ni Marta. Tiningnan siya ni Marco ng may kaba. Anong desisyon yan? Huminga ng malalim si Marta. Babalik muna ako sa Estonia para ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, babalik ako rito sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para na manirahan dito. Sa pag-amin ni Marta, hindi makapaniwala ang itsura ni Marco. Oo, sigurado ako. Gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Saglit na huminto si Marta at nagkalakas ng loob na magpatuloy. Kasama mo, sa tapat na pag-amin ni Marta dahil sa sobrang tuwa, niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Marta, salamat! Mahal na mahal din kita. Sabay nating buuin ang bagong buhay natin. Nang hapong iyon, sinabi ni Marta ang kanyang desisyon kina Ana at Paolo. Talaga? Dito ka natitira sa Pilipinas, ate? Halos pasigaw na sabi ni Ana sa sobrang gulat. Oo. Sa wakas, susubukan ko ng piliin ang sarili kong kaligayahan. Ate, sobrang saya ko. Ngayon, magkakasama na ang buong pamilya natin dito sa Pilipinas. Dahil sa masayang reaksyon ni Ana, nakumpirma ni Marta na tama ang kanyang desisyon. Buong puso rin siyang binati ni Paolo. Marta, napakatapang na desisyon yan. Handa kaming tulungan ka sa abot ng aming makakaya habang nasasanay ka sa buhay dito. Puno ng pasasalamat si Marta sa mainit na salita ni Paolo, ngunit may natitira pang isang malaking hamon, ang kumbinsihin ang kanyang ina. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng mahabang video call. Inay, may malaki po akong desisyon. Balak ko pong lumipat sa Pilipinas. Ano? Bakit biglaan? Sa naguguluhang reaksyon ng ina, sinimulan ni Marta ang kanyang plano. Gusto ko po sanang sumama ka rin sa akin sa Pilipinas. Napakaganda po ng serbisyong medikal doon
At malapit ng manganak si Ana. Malaking tulong po kung nandoon kayo para sa aming lahat. Saglit na natigilan ng ina. Kaya ko pa kayang magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas? Sa nag-aalalang boses ng ina, sumagot si Marta ng may buong kumpiyansa. Kaya niyo po, inay. Ako po ang mag-aayos ng lahat. At saka, napakaganda po ng suporta para sa mga senior citizen doon. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Marta sa Estonia. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-uwi ay hindi para sa pamamaalam, kundi para sa paghahanda ng isang bagong simula. Pagdating niya sa Tallinn, nagulat ang kanyang ina sa malaking pagbabago sa kanyang itsura. Inay, masaya po ako ngayon. Pakiramdam ko, ito ang unang pagkakataon na gumawa ako ng desisyon para sa sarili ko. Nang makita ang masiglang mukha ng anak, unti-unti na ring nagdesisyon ang ina. Nag-resign si Marta sa bangko, kung saan siya nagtrabaho ng 12 taon. Nagulat ang kanyang mga katrabaho, ngunit nang makita ang kanyang matibay na desisyon, mainit nila siyang pinakawalan. At ang pinakakagulat-gulat sa lahat ay tinanggap ng kanyang ina ang alok ni Marta. Marta, susubukan ko ring pumunta sa Pilipinas. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung anong klasing lugar ang nagpapasaya sa'yo ng ganyan. Dahil sa desisyon ng ina, napaiyak si Marta sa tuwa. 3 buwan ang lumipas, magkasamang lumapag sa airport sina Marta at ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, ang kanilang paglalakbay ay hindi para mamasyal kundi para sa isang bagong buhay. Sa airport, sinalubong sila ni na Marco, Ana, at Paolo. Tita, ako po si Marco. Marami na pong naikwento si Marta tungkol sa inyo. Magalang na pagbati ni Marco. Tinitigan siya ng ina ni Marta. Ikaw pala ang nagpasaya sa Marta ko. Bahagyang nahiya si Marco at yumuko. Ang kanilang bagong buhay sa Pilipinas ay naging mas maayos kaysa inaasahan. Ang kanyang ina ay regular na nagpapagamot sa isang ospital sa Maynila at mabilis na bumuti ang kanyang kalusugan. Nag-aral ng Filipino si Marta habang inihahanda ang pagsisimula ng isang trabaho na magiging tulay sa kultura ng Estonia at Pilipinas. Ang relasyon nila ni Marco ay lalong lumalim. Makalipas ang 6 na buwan, nanganak si Ana ng isang malusog na batang lalaki. Ito ang sandali kung kailan naging tita si Marta. Ate, maraming salamat. Malaking tulong na nandito ka. Habang pinagmamasdan si Ana na karga ang sanggol, muling naramdaman ni Marta ang init ng isang pamilya. At 1 taon pagkatapos, ikinasal sina Marta at Marco. Isang mainit na seremonya na pinaghalong kultura ng Pilipinas at Estonia. Noong una, pumunta ako rito para pigilan ang kasal ng kapatid ko, pero sa huli, ako rin pala ang ikakasal sa isang Pilipino, sabi ni Marta sa kanyang wedding speech na nagdulot ng masayang tawanan sa buong venue. Minsan, ang buhay ay naghahanda ng mga sorpresang higit pa sa ating mga plano. Ito ay ang tapang na mamuhay ayon sa dikta ng sariling puso at ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang kuwento ay nagtuturo sa atin na kung lalampasan natin ang pader ng prejudice at magkakaroon ng tapang na humakbang, tiyak na may magandang bahaghari na naghihintay sa atin pagkatapos ng ulan. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe sa aming channel. Patuloy kaming maghahatid ng mga kuwentong nagbibigay inspirasyon at init sa puso